Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collateral for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collateral of your energy at this time. Praise the Lord, oh my Lord. Three of Swords in reverse. Palang patay. Upright pa tong Emperor na to. In reverse. What's with the Emperor in reverse here? Queen of Cups in reverse. Oh, nagiging cold ka, unemotional. Parang powerless ka. You feel unstable right now. You feel parang wala kang strength ngayon. Hindi ka, yung parang ano ba, yung pinupush mo kung ano yung gusto mo. Hindi ka gano'n ka-determined right now. Hindi ka gano'n ka-shielded right now. Pero, parang naka-experience ka ng yung unstable ka and parang walang strength. Bakit kaya? Emperor in reverse. Page of Cups. Dahil sa temptation, hindi siya temptation guys. Merong parang nagtitempt pero hindi yan temptation. May influence ng iba na sinend nila sa'yo. May influence ng iba na ano to, kaaway to or kasi 5 of Wands or gusto man challenge sa'yo. Yung mga gusto mong challenge sa'yo na parang depressed, frustrated, madanas ng emotional turmoil. Sinisindan ka nila ng emotional toxicities nila with the 5 of Cups. And ano tong nakapang-influensya sa emotional toxicities ba talaga yan? Para, see, emotional toxicities nila. Bakit sila nagiging yung parang frustrated and desperate din. Dahil ba sa inggit sa'yo, kung kaya frustrated sila and desperate and puno ng emotional toxicities? Mukhang nga. With the moon, pahalang pa to. Dahil sa insecurities nila sa'yo. Tingnan natin. Hindi sa insecurities. Inggit talaga, inggit. Pahalang kasi yan Mukhang inggit siya guys. Inggit talaga siya. Or with the moon. Pwede din yung iba nito ay galing sa mga taong nanghinayang na wala ka sa buhay nila. O kaya frustrated. Desperate na maibalik ka sa buhay nila. Pwedeng ganun. Pwedeng galing sa iba-ibang tao yan. O yung iba naman ay dahil sa inggit. Kung kaya pahalang yung sa inggit. Mula ba yan sa iba't ibang tao? Yung mga negativities na yan? Oo. Sa iba't ibang tao. Emotional toxicities. Parang psychic attack. Ano ba yan? Psychic attack ka ba? Kasi pag emotional toxicities, sa psychic attack yan Nasa psychic attack ka. Hindi ibig sabihin na psychic na yun ng atake sa'yo. Dahil sa
pwedeng invade na naramdaman nila sa'yo, yung inggit ba, no? Pang psychic attack yun pag matindi inggit ng isang tao sa'yo. At yung emotional toxicities nga, yung toxic na emotions nila na katulad ng inggit, frustrated sila, tapos binubuhos nila sa'yo, parang pinagfufukusan ka nila. Pwedeng through psychic attack. Ano yun, nasa psychic attack ka. Yung mga tao na kapang psychic attack guys, nasa psychic attack nga. Yung mga tao na kapang psychic attack ay hindi po ibig sabihin na psychic na yung mga ganun o may psychic abilities or psychic powers. Ibig sabihin kung bakit psychic attack kasi yung yung psychic mo, yung energetic field mo o yung energetic field mo ay naapektuhan o nakukontrol at na-impluensyahan, nasenda ng negativities ng mga yung nainggit sa'yo o kaya ay yung mga taong puno ng frustration o malungkot sa buhay na puno ng problema, yung may mga negative emotions, problemado, mga gano'n na kadalasan yung nainggit talaga o kaya ex mo na nanghinayang sa'yo na gusto kang yung isip ng isip sa'yo, yung gano'n ba, na nakafocus sa'yo. Ayan, kung kaya na psychic attack ka. Ayan, search for the word na psychic attack na lang. Ayan, it's a psychic attack. Pero hindi ka naman nila nasasaktan eh. Or kung nasaktan ka in the past sa ex mo o sa love life ay nakarecover ka na. Or else ay, what's with the Three of Swords here? In reverse. You are strong. Kung kaya, hindi ka nila masasaktan. Kung ano man yan. Pero parang nadidrain yung energy mo nito eh. Parang wala kang strength, nadidrain yung energy mo. And naapektuhan din yung parang nabubusan ka nila ng emotional toxicities nila. Kaya nagiging unemotional ka din. And alam niyo yung energies nila, nasisend nila sa'yo. Yung mga katulad ng emotional toxicities, bad energy, negative energy. Parang nalilipat sa'yo. Yung mga frustrations nila, yung mga negativities nila kasi sa'yo. Nakafocus. Galing sa iba't ibang tao. Ng mga problemado siguro. Madaming problema din kasi yung ibang tao eh. O mari ikaw yung pinoproblema nila. Dahil kung nainggit sa'yo, tapos wala silang magawa, na-ruin ka nila, na hindi ka nila ma-destroy, na frustrated at naging desperate na. May mga ganyan na, ewan ko ba bakit ganyan yung iba. At yung kadalasan pa naman ang inaatake nila na pinagpufukusan nila na they're so determined na i-ruin yung buhay ng tao na yun, yung mga taong kinanggitan, yung mga taong insecure sila kasi ang gusto ay sila yung sa taas eh, sila yung winner, sila yung angat. Alam niyo, walang konsensya kasi iba, walang awa. Kasi natulungan pa yung kapwa nila ay ingungud-ngud sa lupa at tuwa sila pag nakita nilang nakawawa yung isang tao. Kadalasan mabubuting tao pa, na mabubuti ang gawa, nakakatulong sa kapwa nila at even sa animals for sure, yung mga ginagano nila. Kasi sumusunod sila sa devil eh. Sumusulsul sa kanila eh. And they feel excited, happy to harm others. Dahil
para sa kanila, it's so exciting or nakakatuwa, na-enjoy nila, yung parang meron silang kinakawawa, mga ganun ba. Lalo kung tingin nilang mahina, ayun, yun ang target nila, na biktimahin, mga ganun yan. Kadalasan ng psychopath yan, mga ganun. Tuwang-tuwa sila kasi kinawawa nila, dinestroy nila yung isang tao dahil sa inggit nila at insecurities nila. Pero hindi nila alam sila ang kawawa afterlife. Yung parusa sa kanila afterlife, kahindik-hindik. Di nila naisip yun, wala pa kasi yung parusa sa mga patuloy na gumagawa ng pangalaman sa kapwa nila. So ano pa ang message ng angels for you or ng guide ko ngayon, kung sino mo nag-guide sa akin yun. Spiritual teacher. Your life purpose involves teaching others about healing and spirituality. Yung life purpose mo daw ay kalakip yung pagtuturo yung pagtuturo sa ibang tao, syempre, tungkol sa healing at spirituality. Ayan. Kasama yan sa iyong life purpose, yung magturo tungkol sa healing at spirituality. If you want lang, hindi naman sa pilitan ata yan. Kung gusto mo lang. Ano pa ang message ng guide ko sa'yo? Yung guide na yan. Easy does it. Stop trying so hard to control everything. Huwag mo daw para i-pressure yung sarili mo ba. Easy does it. Itigil mo daw yung pag-trying so hard ba. Nakontrolin yung tinatry mo, yung parang ginagawa mong lahat, no? O parang tinatry mo, that you're trying so hard ba, no? Nakontrolin ang lahat. Tigil mo daw yun, yung pagiging trying so hard to control everything. Nang sa ganun ay yung lahat ng pintuan ay magbubukas para sa iyo. Kasi yung calm na energy mo niyan and relax na energy mo ay mag-attract mari ng opportunities and kusang magbubukas ng mga pintuan. Mga opportunity yan guys, mga pintuan. Mga new path, mga ganun ba? Na pwedeng magpabago ng buhay mo o malaki ang magbabago sa buhay mo at mag-improve sa buhay mo. Ano ang pero pagka psychic attack, hindi naman yan kadalasan intentional. Minsan ay unintentional yan siya. Ano ba yung mga nasa psychic attack sa'yo, yung mga nakapang-psychic attack sa'yo? Intentional ba yung pang-psychic attack nila sa'yo? Hindi. Kadalasan yan, hindi naman intentional yan guys. Baka yung iba dyan, mga ex mo, iniisip ng isip sa'yo, tapos puno ng negative emotion, frustration, ng problema kung paano, and parang na-depress, na-stress na, yung ganun ba? Alam niyo yung ganung emosyon na parang nahihirapan na, so yung nadadanas ng emotional turmoil, mga ganun ba? Frustrated, desperate na makabalik sa'yo. Meron ka bang ex na desperate and frustrated na makabalik sa'yo? O ang magkabalikan kayo? Upright ba to? Yung the star? Wala namang desperate or frustrated. Desperate lang. Meron bang ex mo na desperate lang, no? Kasi may frustrated pa yung isa. Meron bang ex mo
o past person mo na desperate na makabalik sa'yo, na makipagbalikan sa'yo. Oh, wala. Meron ka bang ex na ikaw ang mahal niya? Tingnan natin, ha? Oh, meron. Meron kang ex na ikaw yung mahal niya, pero yung desperate and frustrated, wala. Para lang makabalik sa'yo, wala naman. Pero may ex ka na gustong bumalik sa'yo o gustong-gusto niyang bumalik sa'yo? Meron. Yung person na mahal ka, of course. Meron kang ex na gustong-gusto niyang bumalik sa'yo o ang magkabalikan kayo, pero hindi siya frustrated and desperate. Maaaring yung psychic attack na to ay yung sa iba't ibang tao din ang gagaling yan eh. Pero unintentional. Hindi siya intentional, ha? Pag psychic attack talaga minsan, kadalasan talaga unintentional yan. Hindi siya intentional. Hindi nila sinasadya yan. Para ba napapasok nila yung energetic field mo? Ganun. Ang energy nila. Ang thoughts nila. Na emotional toxicities nila. Ganun ang psychic attack eh. Search nyo na lang for more explanation ba about psychic attacks. Yun ang alam ko dyan. Ano pa ano ang energy naman ng person na yan na ex mo na still in love sa'yo o mahal ka niya? Three of Cups in reverse. Hindi siya nagre-rejoice o yung nag-enjoy sa buhay niya ngayon. Hindi siya masaya sa buhay niya ngayon. Hindi siya happy. Hindi siya nagse-celebrate. Kasi in reverse eh. Ano pang energy ng person na yun, na ex mo, na gustong-gusto niyang magkabalikan kayo o ang bumalik sa'yo? Ace of Pentacles in reverse. Ano siya, unstable. Parang hindi siya nakaka-attract ng mga something stable. Money. Or ungrounded lang yun ngayon. Parang hindi siya buo ba? Ano naman, hindi siya firm, hindi siya buo. Hindi siya stable, hindi siya secured. Ano pa? Ang ibig sabihin ng Ace of Pentacles in reverse. More clarification ng Ace of Pentacles in reverse dyan. Eight of Wands. This person is passionate or hindi siya ganun ka driven na i-message ka para makapagsimula kayo. Hindi siya active. Hindi siya active ngayon. Hindi siya this is also message. Active kasi pwedeng travel. Hindi siya naging active or yung passionate. Parang ungrounded, unstable. Hindi nga siya buo ngayon eh. Ano pa?
tungkol sa person na to na gustong-gustong bumalik sa'yo na ex mo na yan. The Devil in reverse. May nawala sa kanya, guys. Addictions ba itong nawala sa kanya? Hindi. Gawa na high priestess to, guys. Alam niyo na, spiritual na gawa. Ano to, demonyo? Yung nawala sa kanya, natanggal. Hindi demonyo. Spells o curse. Spells pa yung natanggal sa kanya. Spell. Hindi devil, as in devil talaga na fallen angel. Ayun. Fallen angel yung natanggal sa kanya. Magkaiba po yung demonyo kasi spirito na Nephilim yung demonyo, yung demon. Yung devil naman ay yun ang fallen angel, guys, ha. At yung fallen angel may katawan yan sila. Yung mga demon walang katawan yan. Spirito na lang yan. Kaluluwa na lang ng Nephilim yan. Yung demon. That's why magkaiba sila. Pero still, inuutusan pa rin ng mga devil na papasok at maghasik ng lagim sa mga papasukan nilang tao. Yung mga demonyo na yan. Yung mga demon. Kasi spirito yan sila. Kailangan nila ng katawan. Talagang desperate yan sila na magkaroon ng katawan. Kaya pumapasok sila sa katawan ng kahit hayop nga eh. Kahit nga yung mga bata na nalaglag, di ba? Naging tiyanak kasi pinapasukan ng demonyo, ng mga demon. Kasi may spirito yung mga demon ng, yung mga namatay na Nephilim. Ayan. Fallen angel yan. Yung natanggal sa kanya. So, it's a good news. Kasi natanggal na yung fallen angel sa person mo na yan. Sino natanggal dyan ng fallen angel sa person mo? God ba? Upright ba to? Seven of Swords. Hindi God. Si Jesus Christ pa natanggal ng fallen angel sa person mo na yan. Kung kaya, si Jesus Christ pa natanggal yan. See? So, ano ang feelings ngayon ng person mo na to na gustong-gusto kang makabalikan, na gustong-gusto niyang magkabalikan kayong dalawa? Anong feelings sa sa'yo ngayon? Oh my gosh, 6 of Cups. Ang gaan ng loob niya sa'yo. Dito, energy niya lang to, ha. Ito, clarification nga lang to, hindi na isasama yan dyan. Parang hindi siya stable, hindi siya nag-attract ng money, stability, something grounded right now. Hindi siya buo. Nakita yung pentacle, buo yun eh, na parang solid ba. Pero ito ngayon, yung person mo, hindi siya buo. Hindi siya solid. Parang, hindi nga nagre-rejoice eh. Hindi nga nagse-celebrate eh. Ano to? Parang scattered. Parang scattered siya yan. Parang scattered yung energy niya. Parang gano'n. Scattered yung energy niya ngayon. See? And parang hindi nga buo, kaya clarified by the 8 of Wands din in reverse, na parang kung meron siyang target by message o balak na puntan, hindi natutuloy-tuloy. Parang ganun ba? Kasi scattered yung energy niya, parang wala siyang focus. Hindi siya solid, hindi siya buo, ganun. Pero ito ang feelings niya sa'yo, energy niya lang, Ito naman yung feelings ng person mo sa'yo. Malapit at magaan yung loob niya sa'yo. Parang at home siya sa'yo, ganun ba? And pure love yung naramdaman niya sa'yo.
pure love. Sa'yo niya na-feel yung harmony and balance. Yung may balance and harmony sa relationship. Na comfortable siya. Na pure love. Yung tunay na love. Pure love. Pure. And anong iniisip ng person mo na to sa'yo ngayon? Yung person mo na to na gustong-gustong makabalikan ka. Anong iniisip mo sa'yo ngayon? It's pure love. It's pure love. The Hangman Reverse. Ang iniisip niya, mawala na yung stagnancy. Yung ma-break na yung cycle. Na stagnant yung connection nyo. Ang kumilos na siya. Yun ang iniisip niya ngayon. Pag iniisip ka niya, hindi na maging stagnant yung connection nyo. O yung hindi na siya maging stagnant pa. Hindi niya na-allow yung sarili na yung walang gagawin siya. Instead, yung gumalaw na siya, yung kikilos na siya, yung gagawa na siya ng move, action. More clarification with the Hangman in reverse here. So, iniisip ng person mo sa'yo ngayon. Na, hindi na niya kailangang yung parang magpatingga. O mag-antay pa yung walang ginagawa. Kailangan niya ng kumilos. Kailangan niya ng mag-take ng action. And wag yung mag-antay lang, kundi ang mag-take na ng action para hindi nadidelay, hindi natitenga, para hindi stagnant yung situation niyo, yung connection niyo. Para kailangan niya para makabuo na kayo ng pamilya. Ayan. Para makumpleto na kayo. Para makabuo na kayo ng kumpletong pamilya. Para mamuhay na kayo ng magkasama. At para magkaanak na kayo. Kung wala pa kayong anak. At mamuhay kayo ng masagana, prosperous, and complete. Ano pa? Ang naisabihin sa'yo ng person na to, ng ex mo na to na gusto niyo magkabalikan kayo. The Hermit. What's with the Hermit sa gusto niyo sabihin sa'yo? Hindi niya na matiis, guys. Na manahimik na lang siya ba? Yung hindi niya na mapigilan yung emosyon niya, yung sarili niya. Hindi niya na makontrol pa yung sarili niya, ng isip niya na yung walang communication between the two of you. Ganon. Kasi parang nabiblaze. Maapoy na siya and passionate, may redo. And may ibon pa. Na to build a family with you. Kasi habang in a hermit mode to, ikaw for sure ang naiisip yan. Habang nag-introspect yan, iniisip niya din ba yung kung ano yung mga mangyayari sa inyo, na oo, kasi nga gustong-gusto ka niya, tama. O yan naman nagka-cloud sa isipan niya, kung ano mga mangyayari sa inyo, kung ano maging future ninyo, kung ano ba. Kasi gustong-gusto niya magkabalikan pa kayong dalawa. Yan. Kahit na yung tahimik o yung nanahimik siya, hindi daw niya mapigilan yung damdamin niya, yung isipan niya din. For sure na isipin ka, yung connection niyo, kung ano nang mangyari sa inyo, kasi gustong-gusto pa rin niya bumalik sa'yo. Ayan. Ano kaya ang possible na next move ng person mo na to?
na gustong-gusto niyang bumalik o magkabalikan kayo. Ano ang possible na mangyayari sa inyong dalawa? The world, you will be together. Magkikita kayo, magme-meet kayo niyan. Mabubuo kayo with the world. Mabubuo kayong dalawa, magkikita kayo. Kahit na may distance pa yan. And then, ano pa ang possible na mangyari sa inyong dalawa? Five of Swords, magkabati na hindi na kayo parang yung hindi magkasundo dati, ngayon magkakasundo na kayo. Kaya nga, magkikita kayong dalawa, mabuo na kayong dalawa. Yung dati ay para kayong, yung parang na-repel nyo yung isa't isa kasi maaring may conflict or argument sa inyo noon na hindi kayo magkasundo. Ngayon magkakasundo na kayong dalawa. Mag-on na kayong dalawa. Baka magkadikit na kayo palagi. Ganun ba? Wala nang makapag-separate sa inyong dalawa. Mabubuo na kayong dalawa. Pagka ganyan, yun ang possible na mga mangyayari sa inyong dalawa. And may new person ba for you? Na interesado sa'yo. Wala naman. Yung interesado sa'yo. Yung interesado lang na new person meron. Wala. Walang interesado na new person. Type ka. Meron bang mga new person na type ka? Meron mga new person na type ka. Magkaibang word yun na. Magkaiba yun. Yung interest naman kasi iba-iba yung meaning yan eh. Pwedeng interesado na akasalan ko, interesado na lukuhin ka. O diba? May mga person na type ka. Okay? New person. So, kung gusto mo ng new person, merong mga new person na type ka. Meron bang mag-pursue sa'yo na new person? Let's see. Wala. Baka in the near future. Mukhang ngayon wala pa. In the near future, may mag-pursue sa'yo na new person. Wala. Lalo kung meron ka ngayon na person, ay syempre mag-alangan din naman yung iba niya na yung mga new person na lalo kung may current person ka, no? Mag-alangan yung iba niya na i-pursue ka kung meron kang karelasyon. Pero kung may karelasyon ka ngayon, malamang ay nagsiselos itong ex mo na to kasi gustong-gusto pa niyang bumalik sa'yo. Pero kung wala, edi wala siyang pagsilusan. Yung person na lang, may type siya. Ganun. Madami bang pinagsisilusan tong ex mo na gustong-gusto niyang bumalik sa'yo? Madami ba pinagsisilusan yan sa'yo? Oo, madami siyang pinagsisilusan sa'yo. So, ayan. Kasi gustong-gusto ka niya talaga eh. At gustong-gusto niya makabalikan ka. Gusto niya makabalik sa'yo. So, ito na lamang guys for collective reading. Sa mga pagkawan po dito sa aking channel, please to subscribe. At po ninyong kalimutang i-click ang bell button. Nang sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod na videos ni-upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na rin sa ating comment section box. Lalo na sa mga nakareso na sa reading nito.